Binabantayan pa rin natin ang presyo ng bigas na patuloy na tumataas sa ilang pamilihan dahil sa Muñoz Market sa Quezon City. Lumipat po si Pia Arcangel. Pia. Yes, Igan, lumipat nga tayo dito sa Muñoz dahil isa rin ito sa mga itinuturing na major markets dito sa Quezon City at patuloy ang pagmamonitor ng NFA sa presyuhan at bentahan ng bigas dito sa palengke. At gaya nga ng nakita natin kanina, no, ito si Director na Piolito Santos, kanina pa niya ini-inspeksyon at nakausap niya ang ilang nagbebenta ng bigas. Director, kamusta po? Pareho lang po ba? Siyempre, NFA hindi naman po nag-iiba, pero yung commercial rice, kamusta yung presyuhan? Ang presyo ng commercial rice natin ay normal because ang bili kasi ng palay ay umabot na ng 20 pesos. So kung ibebenta talaga sa retail price yan ay aabot na ng 40 pesos. Makikita nyo naman na meron pang mga 35, 36, and 37, which means to say na talagang normal pa rin ang presyo ng bigas. At pagdating ng October or last week of September ay magkakaroon pa rin ng pagbabago at pagbaba ng presyo ng bigas dahil darating na yung mga bagong harvest. At hindi lamang yan, nakaalalay palagi ang National Food Authority na meron tayong 27 pesos at saka 32 pesos na pwedeng pagpilian ng ating mga consumers na pwede nang bumili ng ganitong klase o kaya yung mga ganitong mga commercial rice. Yung pagbaba po ng presyo pagdating ng October, normal po yan, pangkaraniwan na tuwing taon dahil ito nga yung panahon ng ani. Talagang pagdating ng October, bumababa ulit yung presyo. At tama ka dahil nagpagkakaroon na ng peak harvest months ng October and November, kaya siguradong bababa ang presyo ng bigas sa palengke. So hindi naman po naapektuhan ng mga nagdaang bagyo yung magiging harvest? Wala pong effect ang habagat at sa kung nakarang typhoon maring dahil nasa vegetative stage pa lang ating mga palay at ngayon pa lang nagbubutil at kung harvest yan at wala namang bagyo ay talagang bumper harvest tayo ngayon itong October, November, December. Director, at least dito halimbawa sa Muñoz, tas kanina sa Commonwealth wala tayong nakitang problema sa presyuhan, pero halimbawa meron po tayo mga kababayan, yung mga kapuso natin, makita nila na ako duda sila baka masyadong mataas yung benta sa punta ng palengke. Ano po ba magsumbong? Magsabi po sa NFA? Sa NFA, 27 and 22 lamang ang presyo namin at kung meron mang nakita sila na nagda-divert ng NFA rice ay pwedeng isumbong sa aming opisina at pwede namin silang huliin at magkaroon silang violation at isususpend namin ang kanilang mga lisensya na magbenta ng NFA rice. But for the commercial rice prices, deregulated na po kasi yan, hindi po namin pwedeng sabihin na ito lang ang pwede mong ipagbenta na presyo. Yung NFA lang ang hawak ninyo, yung NFA rice. Tama ka. So isang tawag lang po yun, tapos i-inspectionin na agad ng NFA. May hotline kami sa ating mga opisina at kung may consumers na nagte-text man lang, kahit text lang, talagang pinupuntahan namin kaagad upang ma-determine, ma-imbestiga at kung sino man nagkasala ay gagawa namin ng karapatang summons at mag-imbestiga kami. Alright, maraming salamat po NFA NCR Director Piolito Santos sa pagsama po o pagpapasama sa amin sa inyong pag-iinspeksyon ngayong umaga sa iba't ibang palengke. So ayan, Igan, malinaw ang mensahe ng NFA, wala dapat pagbabago sa presyo at bababa pa ito pagdating ng Oktubre kapag dumami na ulit at malakas yung ani. Igan? Maraming salamat, Pia Arcangel.